Tatanggap muna tayo ng balita mula sa isa pang kasamahan ni Maring Eden. Si Paring Vic Sumintak ay nasa Davao Oriental kasi po ang ating Pangulo, si PBBM, ay bibisita doon. Yes. Dahil po sa Ground Zero. Ayan po, si Paring Vic Sumintak nag-uulat live mula po sa Manay, Davao Oriental. Paring Vic, kasama ko si Maring Eden. Magandang umaga, Patpi at Eden. Kami ay narito ngayon sa munisipalidad ng Tarragona sa Davao Oriental. Ito yung ikalawang Ground Zero matapos na tumama ang magnitude 7.4 na lindol dito sa karagatang bahagi ng munisipalidad ng Manay. Kanina ay nandun na, papunta doon sa Manay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero ang briefing for situation and operation briefing ay gaganapin dito sa munisipalidad ng Tarragona sa Davao Oriental. Batay sa ating nakuhang impormasyon kay Mayor Art Benji Bulaong ng Tarragona, mayroon silang dalawang casualties. Dalawa ang naiulat na patay dito sa bayan ng Tarragona noong tumama ang malakas na paglindol. Ang bayan ng Tarragona ay binubuo ng 10 munisipalidad. Unique yung geography o kaya ay topography ng bayan na ito dahil nakaharap ito sa dagat at sa likod naman ay bulubunduking bahagi. 3 barangay ang nasa coastal area at yung nalalabing 7 ay nasa bulubunduking bahagi, yung upland na tinatawag nila. Malaki rin ang damage sa mga infrastruktura dito, maging ang agricultural products. Sa ngayon ay dito nakaset up ang malaking tent city ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga evacuees. Batay sa atin din pakikipagpanayam kanina kay Dennis Awing, ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Tarragona, umaabot sa 10,000 na families yung apektado at dinala sa mga evacuation centers. 3 evacuation center ang nakaset up dito, pero ang pinaka-main ay nandito mismo sa harap ng kanilang munisipyo dahil maluwag itong ground ng munisipyo ng Tarragona. At yung mga pasyente, lalo na yung dinala sa Davao Oriental Provincial Hospital sa bayan ng Manay, ay totally damaged yung hospital. At sila ay pansamantalang inilipat sa isang barangay health center na malaking barangay health center habang tinitignan kung mapapasimulan na kaagad yung ipinangakong konstruksyon ng bagong hospital ng Department of Public Works and Highways. Samantalang doon sa area ng Mati, Davao, yung Davao Oriental Provincial Hospital sa Mati, lahat ng pasyente ay kasalukuyan pa rin na nasa labas at nagtitiis ng init at lamig sa gabi, init naman sa araw dahil hindi pa sila pinapayagan na makapasok doon sa gusali habang hindi pa natatapos yung structural integrity inspection kung ito ba ay safe pa na gamitin. Kumpara sa Manay, ang provincial hospital doon, ayan, makikita naman natin, totally damaged talaga siya. Nag-collapse yung naturang pagamutan. So sa ngayon, ay sinisikap pa rin ng ating mga kababayan, partikular na ng mga Tarragona, na makabangon dito sa sakuna na tumama sa kanila. So kinakailangan ay laging handa dahil ayon sa Office of the Civil Defense, malaking tulong din yung may alam ang ating mga kababayan kung paano ang dapat na gawin sa panahon na tumama ang malakas na paglindol tulad ng naganap noong araw ng Biyernes, 7.4 na magnitude na lindol dito sa Davao Oriental. Balik sa inyo, Eden at Ma'am Patpi. Oo, Vic, may katanungan lang ako. Anong oras mo inaasahan dadating ang presidente at sino mga kasama niya? At saka anong tulong ang ibabahagi niya dyan sa mga nakaabang sa kanya? Ang
revised schedule ng Presidente na dating alas 9 sa Manay ay alas 10. So inaasahan bago magtanghali ang Pangulo ay nasa bayan ng Tarragona. Dahil malayo itong pagitan ng Tarragona at saka ng Manay. Mga kulang-kulang isang oras ang biyahe by land. Pero nakita natin na ang gagamitin dito dahil may mga advancer na si Presidente by air ito, by chopper, kaya mabilis yung kanilang pagkilos at inaasahan na dito isasagawa yung situation briefing sa bayan ng Tarragona, Mampati. Sino mga kasama niya? Would you know kung sino mga kasamahan niya? Sino mga department secretaries ang sasama dyan? Ang alam ko dahil sabi ni Secretary Vince Dizon, muli silang babalik dito sa Davao Oriental. Secretary Rex Gatchalian, si Secretary Rex Gatchalian, Department of Education Secretary Sani Angara at Department of Health Secretary Ted Herbosa. Dahil yun ang mga kailangan dito ngayon. Dahil hanggang ngayon may department order ang DepEd na hanggang ngayon ay suspendido pa rin ang face-to-face classes sa buong Davao Oriental habang ina-assess din yung sitwasyon ng mga silid-aralan, partikular na dito sa syudad ng Mati, sa bayan ng Tarragona at sa bayan ng Manay, Mampati. Kuya Vic, maihabol ko lang, kumusta na yung sitwasyon dyan, yung ating mga kababayan, especially, lalo na ngayon, alam nila na pupunta dyan ang Pangulo para magbigay ng mga tulong na kanilang kailangan. At ano pa ba yung kanilang mga pangangailangan na dapat na maibigay ng ating pamahalaan? Doon sa sinasabi nila, Eden, dahil yung family food packs naman ay simula nung tumama yung lindol, talagang naka-preposition dito ang DSWD. Yung pagkain, pero yung hinaing ng ating mga kababayan, yung totally damaged na mga bahay at partially damaged, kung maaari matulungan sila ng gobyerno para bumalik sa normal yung kanilang pamumuhay. Yon ang inaasahan na tatalakayin ni Mayor Bulaong dito sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos para matulungan ang national government itong mga kababayan natin dito sa Davao Oriental. Okay. My last question, Vic, before we let you go. May mga nararamdaman ka bang mga aftershocks? Di ba sa Bogo, grabe, libo-libo, 3,000-5,000 na yata. Diyan ba ngayon, since you arrived there, may nararamdaman ka na bang mga aftershocks? Malakas ba? Mayroon pa rin, kaya lang hindi katulad ng kararating namin na talagang ramdam na ramdam mo. Pero ngayon medyo hindi naman siya ganung kalakas yung nararamdaman after siya. Kasi ang sabi ng PBOX, ang epicenter nito, bagamat 7.4, nasa dagat. Hindi katulad nung nangyari sa Bugo na malapit sa land area, kaya mas malaki ang damage. Dito, bagamat malakas, may mga damage. Kung ikukumpara mo sa 6.9 magnitude sa Bugo, mas malaki at maraming namatay doon sa Cebu kaysa dito sa Davao Oriental. Kasi batay sa record ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, umaabot sa, kung hindi ako nagkakamali, 8 yung naiulat na namatay. 2 mula dito sa bayan ng Tarragona. Okay. Sige, ingat pa rin ha, paring Vic Sumintac, at hingi pa rin kami ng mga updates later on. Maraming salamat.